Okay, para sa ating week 2 ng Araling Panlipunan, unang markahan, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa paglalarawan sa komunidad. Okay, paano ba natin ilalarawan ang ating sariling komunidad? Ito ay halimbawa lamang ng ating aralin. Yan. Ulitin ko ha, paglalarawan sa komunidad. Alamin natin. Sabi rito, sa katapusan ng module na ito, ikaw ay inaasahan na natutukoy ang mga batayang impormasyon sa sariling komunidad. Pangalawa, na ipaliliwanag ang kahalagahan ng mga batayang impormasyon sa isang komunidad. At pangatlo, na ilalarawan ang sariling komunidad batay sa pangalan nito, lokasyon, mga namumuno, populasyon, wika, kaugalian, paniniwala, at iba pa. So dito, meron akong halimbawa ng larawan. Ito yung isang illustration. So dyan, may makikita kang palaruan, may bundok, ano pa. Merong simbahan, mga bahay, barangay hall. Tapos dito sa bandang ibaba, meron namang bukirin, meron ding tindahan, at syempre yung paaralan. Sabi kasi rito, bawat komunidad ay mayroong mahahalagang impormasyon na dapat nating malaman. So alamin natin kung ano-ano ba yung mga mahahalagang impormasyon na yun na dapat nating malaman sa ating komunidad. So una, yan. Mayroon daw dapat pangalan ang ating komunidad. Pangalawa, ano pa kaya yung mahalaga na yun? Pangalawa ay yung lokasyon ng ating komunidad. Pangatlo, populasyon. Pang-apat ay yung ating pinuno. Panglima, yung wika. At pang-anim, ang ating relihiyon. So ulitin natin, ito yung mga mahahalagang impormasyon na dapat nating malaman sa ating komunidad. Pangalan, lokasyon, populasyon, pinuno, wika, at relihiyon. Ngayon, ang susunod natin gagawin ay hihimay-himayin natin o aaralin natin siya isa-isa kung ano ba yung ibig sabihin ng mga pangalan na yan, lokasyon, at populasyon. Ito. Pinuno. Sabi rito, ang pinuno, ang taong namumuno at namamalakad sa ating komunidad para sa ikabubuti ng lahat ng mamamayan. Bawat komunidad ay may kanya-kanyang pinuno. Halimbawa, sa bahay, sino ba yung pinuno natin? Si nanay at si tatay. Iyon yung pinuno sa pamilya. Pero sa barangay natin, ang pinuno ay ang ating punong barangay. Halimbawa, sa punong barangay ng Diwa, Halimbawa, ang punong barangay ng Diwa, sino ba yung punong barangay ng Diwa? Ang punong barangay ng Diwa ay ang ating naggalang-galang na si Leoncio H. De Torres, si Cap. Okay. Sa inyong barangay ba, sino ang inyong kapitan o ang pinuno? Yan, dapat alam mo kung sino yung pinuno ng inyong barangay. O, pagtapos natin sa barangay, punta naman tayo sa ating bayan. Sino ba yung pinuno ng ating bayan? Siyempre, si Mayor. O, pagtapos na sa bayan, sa lalawigan naman. Sa lalawigan, sino na yung pinuno? Yung ating gobernador na. At sa buong Pilipinas, ang pinuno ay ang ating pangulo. Dapat kilala natin kung sino-sino ang pinuno sa ating lugar. Sunod. Pangalan. Sabi rito, bawat lugar ay may kanya-kanyang pangalan. Mayroong ibang lugar na nagkakatulad ng pangalan. Halimbawa, paano ba natin malalaman yung pangalan ng isang lugar? Minsan, bago pa lang tayo pumasok sa isang lugar, may madadaanan na tayo na isang arko. Halimbawa, ang nakasulat sa arko ay, "Welcome to Barangay Diwa." Ibig sabihin, ang pangalan ng lugar na yun ay Diwa. O halimbawa naman, "Mabuhay Bataan." Ibig sabihin, ang papasukin nating lugar ay Bataan. Sabi rin dito,
Merong pagkakataon doon na nagkakatulad ang pangalan ng lugar. Halimbawa, sa Pilar, merong barangay Balut. Sa Orion, meron ding barangay Balut. So, nagkakatulad ng pangalan ang bawat barangay. Next, populasyon. Ang populasyon ay tumutukoy sa bilang ng mga taong naninirahan sa komunidad. Maaaring bilang ng pamilya, bilang ng lalaki at babae, o pangkalahatan. So sa populasyon, pwedeng iba-iba yung kuhanin. Pwedeng sabihin na ilan ang bilang ng babae sa inyong barangay at ilan naman ang bilang ng lalaki. Populasyon pa rin yun. Pwede rin naman ang tanong ay, ilan ang pamilyang naninirahan sa inyong komunidad? Populasyon pa rin ang kinukuha doon. Ano pa? Ilan ang senior citizen sa inyong komunidad? Populasyon pa rin yun. Basta ang populasyon ay tungkol sa datos ng bilang na kinukuha sa ating lugar. Sunod ay ang paniniwala o relihiyon. Sabi rito, bawat komunidad ay mayroong kanya-kanyang paniniwala o relihiyon. Bawat mamamayan ay malayang pumili ng relihiyon. So halimbawa ako ay kabilang sa Katoliko. Yung iba naman, pwedeng Iglesia ni Cristo. Yung iba, pwedeng Islam, lalo na sa mga Muslim. So kung ano man yung relihiyon na bawat isa sa atin, sabi, dapat natin yung igalang. Huwag natin sisiraan yung ibang relihiyon na hindi natin kinabibilangan. So sa relihiyon, sa Katoliko, tayo ay nagsisimba sa simbahan natin. Yung iba naman, ang tawag sa kanila ay sumasamba. Next. Grupo. Sa grupo, ito yung kinabibilangan ng bawat mamamayan o pamilya depende sa kanilang komunidad. Halimbawa, ang pamilya nyo ay nakatira sa bundok. Kayo ay may mga kulot na buhok. Ano yung tawag sa grupo nyo? So, minsan ang tawag ng iba ay Aita, ang tawag naman ng iba ay Ita. Walang masama sa grupo. Kahit sa ang grupo ka nabibilang, basta tama ang ginagawa mo, ikaw ay kabilang pa rin sa mabuting mamamayan ng iyong komunidad. So lahat naman tayo ay may kanya-kanya kinabibilangan na grupo. Nababase rin yung grupong kinabibilangan natin, depende kung saan tayo nakatira. Halimbawa nga kanina yung sa bundok. So kadalasan ang mga grupo nakatira doon ay mga Aita o Ita. Meron din namang hindi Aita o Ita na naninirahan sa bundok. O, yung mga nakatira sa tabing dagat, meron din silang sariling grupo. Sunod ay ang ating wika. Ito ang ating salita. Nakadepende ito sa ating lokasyon o grupong kinabibilangan. So yung wika, ito yung sinasalita natin. Halimbawa, ang wikang sinasalita ko ay Tagalog. Nakadepende rin daw ito sa ating lokasyon o grupong kinabibilangan. O halimbawa naman, ikaw ay taga Bicol, syempre ang salita mo ay salitang Bicolano. Kung ikaw ay taga Bisaya, ang salita mo ay Bisaya. Bawat lugar may kanya-kanyang wika. Meron din namang lugar na nagkakatulad ng wika. Okay. So kung ang wika ng isa ay hindi natin maunawaan, ano ang nararapat natin gawin? Hanggat maaari, hindi natin siya dapat pagtawanan. Hanggat maaari, pwede tayo magtanong upang maunawaan natin ang wikang kanyang sinasalita. Kasi mahalaga yung wika para tayo ay magkaintindihan. Okay? Sunod, lokasyon. Ito yung lugar kung saan maaaring matagpuan ang komunidad. O saan ba matatagpuan ang ating komunidad? Halimbawa, ang Barangay Diwa, Pilar, Bataan. Siya ay matatagpuan sa Kapatagan at malapit sa kabundukan. So, iyon yung lugar. Kapag malapit ka sa kabundukan o sa lupang sakahan,
malamang ang kadalasang hanap buhay ng mga tao ron ay pagsasaka. Pag ang lokasyon naman ng yung lugar ay malapit sa tabing dagat o tabing ilog, kadalasan ang hanap buhay ng mga tao ay pangingisda. Nakadepende rin sa lokasyon ang hanap buhay ng mga mamamayan sa ating komunidad. So balikan muna natin kung ano yung mga mahahalagang impormasyon na dapat nating malaman sa ating komunidad. Isa-isahin ulit natin. Una, pangalan. Pangalawa, lokasyon. Pangatlo, populasyon. Pang-apat, pinuno. Panglima, wika. At pang-anim ay ang relihiyon. So, magkukwento na ako. Makinig kang mabuti sa aking kwento. At pagkatapos ng kwento ay mayroong mga katanungan. So yung kwento na to ay halimbawa lamang to na may kinalaman sa ating aralin. Ang pamagat ng kwento ay halina't pumasyal. O, papasyal tayo ngayon. Sabi rito, nakatira ako at ang aking pamilya sa barangay Diwa. Masaya at maraming pamilya dito. Ana ang tawag sa amin ng aking mga kababaryo. Masaya at maayos ang lahat ng 687 na pamilyang naninirahan sa aming komunidad. Ito ay dahil sa mahusay na pamumuno ng aming punong barangay na si Ginoong Leoncio H. de Torres. May mayaman, may mahirap, at mayroon din namang sapat lang ang pamumuhay. Ngunit lahat kami ay maayos na nakikisama sa isa't isa. Alam mo ba na dito sa aming barangay matatagpuan ang sikat na dambana ng Kadikingan? Ito ay dinadayo maging ng iba't ibang lokal na turista. Kaya naman, iba't ibang wika rin ang palagi kong nadidinig habang ako ay tumutulong sa aking nanay sa pagtitinda ng palamig. Mayroong nagsasalita ng Tagalog, katulad ng aming wika na ginagamit. Mayroong ding Bicolano, Muslim, Bisaya, Ilocano, at marami pang iba. Depende kung saang komunidad galing ang turistang pumapasyal sa bundok ng Mount Samat. Tuwing araw naman ng linggo, ay makikita mong tunay na relihiyoso ang aking mga kabarangay. Napupuno ng bawat pamilya ang mga lugar dalanginan sa aming komunidad. Ang aking pamilya ay relihiyosong Katoliko. Ang ilan naman sa aming kapitbahay, tulad ni Aling Mona, ay kasapi sa Iglesia ni Cristo. Mayroon ding Islam at iba pang relihiyon. Iba't iba man ang aming paniniwala, lahat naman kami ay may respeto sa isa't isa. Dahil dito ay nananatiling masaya at maayos ang pamumuhay sa komunidad na aming kinabibilangan. Kaya't ano pang hinihintay mo? Tara na! Okay, yan yung kwento. Ngayon, susubukan natin sagutan yung bawat tanong base rito sa kwento. Unang tanong, ano ang pangalan ng komunidad na kinabibilangan ni Ana? O, saang lugar siya nakatira? Okay, Barangay Diwa. Pangalawang tanong, sino ang nabanggit na pinuno sa kwento? Sino ba yung pinuno nila? Okay, very good. Si Ginoong Leoncio H. de Torres. O, kagalang-galang na Leoncio H. de Torres. Pangatlong tanong, ilan ang populasyon sa komunidad ni Ana? Ilan nga ba yun? Okay, 687 na pamilya or 687 na pamilya ang nakatira sa kanilang komunidad. Pang-apat, ano ang wikang ginagamit ni Ana? Maraming wika na banggit doon, pero si Ana ay okay, Tagalog. Panglima, huling tanong. Ano ang relihiyon ni Aling Mona? Okay, Iglesia ni Cristo. So, yan lamang ang halimbawa ng mga tanong na may kinalaman sa mahahalagang impormasyon na dapat nating malaman.
tungkol sa ating komunidad. So maraming salamat at mag-aral ng mabuti.